Grabe, Oh, naalala Tina. ko ang pagkabata ko noon. Manong adlaw, manong gabi at kitayong tanan. Magandang araw, magandang gabi sa ating lahat. At ayan nga po, sumama ako na naman sa aking ina sa bukid at ayan ang aking alagang makulit. Tingnan mo, o cha 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 cha. At syempre nga dahil isinama ko talagang ayaw ng kapatid ko na maiwan sa kanya kasi nga napakakulit niya talaga at kung saan saan siya nakakaabot o nakakarating. At syempre wala akong magawa kundi talagang isasama ko talaga siya kung saan ako. Kaso nga talagang naawa ako sa aking alaga kasi grabing hingal niya sa kakalakad. Ayan na nga po, nakarating na ako sa kanilang iniigiban dito sa lugar na to. Maliit man siya pero ang daming taong kanyang natutulungan. At syempre andyan ang pabidang-bidang asuka. At dahil nga po, dahil pagod po tayo sa kakalakad, syempre iinom po ako dyan. At ayan na nga po, binibidyohan ko, ganyan po siya kalinaw. At syempre dahil nga nalinisan ng aking ina ang aming galon, kaya mag-igib na siya doon sa taas. Kasi nga dito banda ay paliguan lamang nila. At syempre nga, andyan nag-alaga ang aking munting alaga. At syempre pumunta ko dito sa taas at aking itinito ang pinanggalingan ng tubig. At ayan na nga po ang aking ina, nagdadamo na siya at syempre ako nagpahinga muna ako dito at nag-video. At yun na nga po, dahil mainit na nga doon sa dinadamuhan, sabi ng aking ina, dito na daw ako sa malilim. Baka daw na naman aatakihin naman ako ng mahiwaga kong sakit. At syempre manguha muna tayo ng ating kahoy o sindihan pala. Itong alaga ko naman kung saan ako pupunta ay doon siya, susunod-sunod talaga siya kasi nga takot siyang maiwanan ko. Ayun na nga po yung kinukuha ko yan, aking sindihan para may kakapitan ang apoy. Sindihan ko siya para magkaroon ng apoy. Basta, alam nyo na yun kung anong ibig sabihin ko. At ayun nga po, magpatuloy tayo sa pagkuha ng dahon para makapag-apoy na tayo at makapagluto na tayo ng kanin. At dahil nga hindi na tayo nakikita, kailangan nating hawakan ng ating lalagyan. At ayan na nga po, magsisimula na ako magawa ng apoy. Yun na nga po, uulitin ko na naman ang aking sinabi, talagang ayaw na ayaw kong ipasama ng aking ina dito sa bukid. Kaso nga mapilit ako, sabi ko, ina, isama nyo na lang ako para makakuha ako ng video kahit pangit. Ayun na nga po, sa mga oras na yan ay kinakausap ako ng aking ina kaso nga hindi ko siya gaanong marinig kaya na-stop ko muna ang pagbibideo ko. At ayun na nga po, ang aking niluto ay malapit na siyang maluto. At syempre nga, pumunta naman ako dito sa malilim para madamuhan ko dito banda. Paano kasi nung una na hindi pa mainit, ang ginagawa ko ay nagbubungkal ako ng lupa, yung tipo mabang parang bata. Talagang wala akong masabi sa mga magulang ko kung sa pagtatrabaho ay hindi kami pinapatrabaho ng aking ina. Yung ginagawa nga kami na para kaming ginto. Kaya ngayon ay ako ay naging sinto-sinto. Madalas niya noon sabihin ay nako, ayaw niyang iparanas sa amin yung naranasan niya na paghihirap. Kaso nga ngayon na ganito na ako ay lagi ko siyang sinasabihan.
Sana inay sinanay mo kami kung paano tumayo sa aming sariling paa. Dati nga naaalala ko kapag inuutusan niya ako ay hindi ko sinusunod. Tapos, uy, mali pala. Dati pala ay inuutusan niya yung kuya ko yung kuya ko ba inuutusan siya pero hindi niya sinusunod? Syempre ako naman yung utusan niya at ako ay tudong reklamo. Bakit sabi ko ako palagi ang inuutusan? Sabi niya, maintindihan ko kapag meron na daw akong anak. Ay naku, maintindihan ko na daw. Talaga daw sa isang anak o 5 anak ay talagang may isang dungol. Ha? Talagang hindi naman talagang dungol ang aking kuya. Talagang sadyang dungol lang. Uy, hindi talaga dungol ang aking kuya. Talagang masunurin. Pero talaga minsan ay hindi siya sumusunod. Sa dalawa kami ni kuya, ako yung dungol noon. Kung anong gusto ko talaga ay kailangan masunod ni kuya. Minsan nga ay madalas ko siyang mapaiyak. Syempre nga dahil kuya siya, kailangan niya huwag niya akong saktan. Pero nung bata pa kami, madalas kami magkasama ni kuya. Kasi nga dati ay lagi akong binubuli o lagi kami binubuli ni kuya. Kaya madalas na lang kami, 2 na lang kami dun sa karikutan para manghuli ng mga ibon. Minsan ay magpapalipad na lang kami ng saranggola namin. At syempre nga, dito banda sa aming tinitirahan noon ay dinadayo kami na nagpapalipad ng kanyang-kanyang saranggola. Akala mo nga noon ay pista ng saranggola siguro. Kapag naalala ko na ganito na ang edad ko ay nako, kay sarap balikan ang panahon na iyon tuwing kapag panahon na pwede ka na magpalipad ng saranggola, nako, kanya-kanyang gawa at design ng saranggola. At syempre nga si kuya minsan ay nakikipag-iyak kay tatay para daw gawaan siya ng saranggola na malaki. Nung una, yung wala pang gumagawa ng iba-ibang saranggola, ang gawa namin yung maliit na lang na saranggola. Kaso nga nauso yung magpalipad ng saranggola. Nako, dinadayo na kami sa aming bahay na nagpapalipad ng saranggola. Kasi nga dito banda sa aming bahay ay may pantay na lugar at malawak na lugar na galing sakahin o gawing basakan. Kaso nga na-stop dahil wala na si lolo or wala ng supply, kaya na-stop Hoy, sumobra ang kwento ko. Buhay pa pala si lolo sa mga time na yun. Kaso nga parang nasayang yung basakan nila. Hindi ko alam kung anong dahilan. At yun na nga po, madami nang dumadayo sa amin na mga tatay na dala-dala nila ang kanya-kanilang anak. Kasi nga pinagmamauyan sila dahil kung bata lang talaga ang magpapalipad ng saranggola, nako, pati kami dala na siguro ng saranggola. At ayan na nga po, habang nagpapalipad noon at iniisip ko ngayon, nako, kanya-kanya talaga payabangan ng saranggola at palakasan ng tunog ng kanilang pana o kanilang pana ng saranggola. Yung tumutunog pa sa taas. Dati nga nung una talagang ayaw ni tatay magpalipad ng saranggola. Sabi niya 2 na lang kami. Syempre bata nga kami ay hindi namin kaya magpalipad kasi nga si tatay busy daw siya sa kanyang trabaho. Syempre nga tatay daw, di pinagbigyan ng aking kuya. At syempre naman tuwang-tuwa ang aking kuya dahil nakapalipad kami ng saranggola na mataas abot sa ulap. Pakiramdam ko, doon din kami nakasakay. At hanggang dito na lang. Bye-bye!